It's me, Gali Gascon, and in this video guys, pag-uusapan po natin ang pros and cons ng foundation ng Enigma, okay? So this is a new release na foundation guys sa local market, and nung ni-release to, as in ang daming na-excite, ang daming natuwa guys, including me, kasi after 10 years, nag-release na po si Miss Raisa Contawi, isang beauty content creator for more than 10 years guys sa YouTube ng isang beauty brand. And ito po yung first product niya. So if you're planning to get this guys and want to know kung ano ba yung mga pros and cons ng foundation na to, please keep on watching. So ganito ang itsura guys ng Enigma Skin Seduction Long Wear Liquid Foundation. The packaging guys is so beautiful. Itong print na to, itong brand na andito nakalagay, naka-emboss siya mga kapatids, and the moment nahahawakan mo siya, as in mafe-feel mo talaga ang print, including this part, and ito guys. Tapos, kapag ititilt mo ng paganito, itong part na to, parang may naka-emboss na rose na print. Ayan o. Kita niyo ba guys? Basta when it comes to packaging guys, as in wala po talaga akong masasabi na masama about this product. So again, ganyan po ang itsura ng box. So it says here guys, dito sa harap, na meron tong 30 ml na content amount. Ang retail price nito guys ay 699 pesos. Ayan. And then currently guys, meron po itong 12 available na shades. Tapos ang pinili ko naman guys ay LN07 beige. And I want you to know guys na nung na-receive ko to, dahil nga super excited ako, sinwatch ko siya, and makikita niyo naman later na upon application, perfectly guys, ka-shade ko talaga ang LN07 beige, okay? Pero after few minutes, itong shade na to, nag-oxidize siya a bit sa akin. So this is something to keep in mind guys, if you're choosing your shade online. Kasi as of the moment, since nakaka-launch pa lang ng Enigma na brand, wala pa po silang physical store kung saan pwede po tayong mag-swatch in person. Kasi mas accurate if makaka-swatch tayo, right? Sa kanilang physical store talaga. But I'm not saying guys na if nag-oxidize sa akin, itong foundation na to, ay automatic na mag-oxidize din sa inyo. Kasi meron naman tayong iba't ibang user experience ng each product guys. I'm just telling you this kasi ito yung nangyari sa akin. I want to be honest with you, okay? So moving on guys, itong product na to, this is made in Philippines, as in I'm super shocked guys kasi all along, nung nakita ko po yung teaser ng product na to, akala ko pinagawa po nila ito sa Korea. Kasi look at the quality guys, box pa lang, as in panalo na, how much more kung makita nyo po ang mismong actual component. Oh my God mga kapatids. Ilang beses ko na po itong na-unbox, pero until now, I'm still impressed guys kung paano nila dinesign, paano nila kinonceptualize guys ang packaging ng foundation na to. It's very unique, itong shape ng takip, as in, as you can see, wala siyang katulad guys. And merong kabigatan din ang bottle ng foundation na to. Ayan no. Now, ang dami pong nagpo-point out na ang plastic cup daw ng foundation na to ay mahirap tanggalin and nag-leave ng konting scratches sa mismong actual component ng foundation na to. And nakita nyo naman, it's legit mga kapatids, pero personally, hindi ko po ito tinitake as big deal talaga kasi kung dadalhin nyo po ito when traveling, it's very secure, ayan, hindi po magsispill itong foundation na to sa inyong bag. And then, ang consistency naman po ng foundation na to, it's a little bit creamy guys, as you can see. And compared sa ibang foundation na very watery, ito, hindi masyado guys. When you blend this sa kamay, ganito ang itsura ng LN07 beige when swatch sa hand. Ayan. Grabe ang coverage mga kapatids. As you can see naman, natakpan ang mga ugat ng aking kamay guys. And ang product claim ng foundation na to, this is budge-proof, self-setting, and long-lasting. Okay, so now, let's proceed na sa paglagay ng foundation sa face, okay? So, ito yung itsura, guys, ng LN07 sa aking face. Ayan. Tapos, kapag binlend mo siya, ayan na. Oh my God! As you can see,
nawala yung dark spot ko dito sa cheek, mga kapatids. So, ang coverage nito, ang sabi sa box, medium to full coverage. And this is buildable na klase na foundation. Kamay pa ang ginamit ko dito, mga kapatids, ha. And though na, ang sabi sa packaging, guys, na this is a self-setting na foundation, meron ka pa ring time na i-blend siya sa face. And a little bit goes a long way, mga kapatids. Nakita nyo naman yung dinispense ko earlier, konti lang siya. So, ang tipid pala nitong gamitin, hindi madaling maubos. So, ang 699 mo, kung hindi ka naman always nagfa-foundation, parang 2 years mauubos, mga kapatids. Ayun, no? Guys, take note, kamay lang ang ginamit ko. Itong finger lang na to, guys, pero ang ganda ng itsura ng foundation sa aking face. Oh my God. Meron pa akong prepare, ha? Meron pa akong prepare na sponge and itong tool na to apply the product. Pero kahit pala kamayin mo, pwedeng-pwede, mga kapatid. So, ito yung face ko na merong product and wala po itong primer, ha? As you can see, guys, ang LN07 din, ka-shade ko talaga siya. Okay. So, gagamit ako ng sponge para plakaduhin itong part na to. So, off-cam, earlier, nag-apply po ako ng skincare. So, nakapag-skincare na ko kanina, mga kapatid. So, well-prep ang aking skin. And, for your reference, I have a combination skin, guys. Tapos, ang shade ko naman po sa foundation na to, itong L'Oreal Infallible na 32-hour fresher foundation ay 110. Tapos, ang undertone nito ay cool. Pero I think, itong nabili ko, if I'm not mistaken, neutral po ang undertone ng foundation na to. Hindi ko na siya na-consider, guys. Bale, yung swatch lang talaga ni Miss Giselle Alandi, yung, ano bang tawag dito. Tiningnan ko, sa sobrang excited ko talagang mag-order, guys. And nung time kasi na chinek out ko to, naghahabol po ako sa free shipping ng Lazada. So, this is something you need to consider also, guys, ha. Aside from the shade, kailangan nyo din i-consider ang undertone. So, yan. Buti na lang, ka-shade ko to. And kung mag-oxidize siya sa akin, onti-onti lang talaga. Halos hindi nga detectable sa camera, as you can see. Tapos, ganito na ang kanyang itsura, guys, kapag ginamitan mo na ng sponge. So, medyo, yung coverage na bawasan and medyo klaro na ang aking dark spots dito banda kasi nga nasip-sip ng sponge. So, if you want na mag-dispense ng onte tapos pack full coverage agad, it's best na gumamit po kayo ng brush, okay? So, it's up to you kung ganitong klase ba na brush or yung buffing brush. So, depende na yan sa inyo kasi iba-iba naman po tayo ng preference. So, magdadagdag po ako ng another pump. Ayan, hindi nga full, guys, yung parang pag-dispense kasi baka sobrang dami. Alam mo yun. Sa foundation na to, guys, pwede ka nang hindi mag-concealer. Kasi ang coverage talaga, oh. So, I'm done with this side, guys. And ganito ang itsura ng aking left side with one full pump. As you can see, legit po na ang finish po ng foundation na to, mala airbrush. Ayan, oh. So, this is with product and ito po yung without. So, ang gagawin ko sa side na to, let's see kung ano yung magiging itsura kung maglalagay po tayo ng primer underneath. Okay? Konti lang. Tapos, dito na side. Kasi, medyo textured yung part na to dahil ang dami kong maliliit na butas-butas. Gawa ng tigyawat ko before. Yan. Konti lang. Tapos, dito din. Tapos, kagaya kanina, half pump muna. And, gagamit po ako ng brush to spread the product. Ayan. Tapos, para mawala yung mga, streaks ng brush, gagamit po ako ng sponge and i-blend ko siya ng dahan-dahan. I'm not sure if klaro sa inyo mga camera, guys, pero itong freshly applied na foundation, ayan, medyo bright siya. And ito yung shade na gusto ko talaga. Tapos ito, medyo na siya, guys, medyo nag-oxidize na ng very, very light. Ayan, no? Diba? Mas bright to, guys. Tapos ito, ayan,
nag-dark siya a little bit. Pero hindi naman yung parang OA na ang itim-itim ko na. Ayan. Magdadagdag ako ng another half pump, guys. Para full coverage talaga. Half pump lang to, ha. As in, ang tipid talaga, guys. Ang tipid gamitin. Itong sobra, guys, ilalagay ko to sa aking neck para decent naman tignan ang ating overall makeup look later. Maglalagay tayo ng cream blush kasi isa sa mga indicator na maganda ang base product kapag naglagay ka ng cream blush tapos hindi nabutas ang foundation. Okay, so konti lang. So I guess, guys, it's a success kasi ang base, after patungan ng cream blush, medyo pangit nga lang ang itsura sa camera, no? Pero ayusin ko yan later. Hindi nabutas, okay? So, after applying cream blush, guys, isiset ko na ang aking face using this translucent na medicated powder. So, ito yung part, guys, na naset na ng powder, tapos ito yung wala pa. So, I'll finish my makeup, guys, off cam to save time, but I'll be back shortly. So, I'm back, mga kapatids, and this is my final look. Pack. Para tayong Korean in this video, char. Moving on, guys, I'll do a longevity test today, but tomorrow, guys, tomorrow is Sunday, ito pa rin yung foundation na gagamitin ko kasi I think hindi ko po mabibigyan ng hustisya ang ating wear test sa araw na to kasi ang oras na ngayon, guys, 1:50 na ng hapon. Late na po akong nagsimula earlier kasi grabe ang aking dysmenorrhea. So, tomorrow, aalis kami ng maaga. Magsisimba kami, mga kapatids. So, ito yung gagamitin ko para ma-update ko kayo kung ano yung magiging itsura ng foundation na to sa aking combination skin kapag nag-commute ako, nainitan, ganyan, or kapag pinawisan ako, guys. 6 hours later. Hi everyone! Good evening, guys. So, ang oras ngayon, it's already 7:10 na ng gabi. So, in today's longevity test, guys, naka 6 hours po tayo sa pag-wear test ng Enigma Foundation. And so far, since na wala naman po akong ginawang extreme activity, kanina, after ko pong mag-ayos, bali nagluto ako, guys, tapos naglinis ng bahay, pero hindi ko mako-consider na extreme. That's why, ang itsura ng foundation and my overall makeup, guys, very intact pa rin. Ayan, no? Hindi ako nag-oil up. Ang foundation, guys, parang brand new na in-apply. Pati nga blush ko, mga kapatids, hindi talaga na natinag. Itong lipi lang ang medyo nag-smudge kasi katatapos lang namin mag-dinner. Pero, ayan, oh, my overall look, as in parang freshly applied, guys. And, ang masasabi ko din, before I'll end this wear test, diba, dito na side, nilagyan ko po ng primer to see if meron bang difference ang finish ng side na to versus sa wala. Pero alam nyo ba, itong foundation na to, saan na ba ang foundation na yun? Itong foundation na to, nag-work kahit wala kang ilagay na primer. As in, ang finish ng side na to, guys, ang kinis. Ayun, no? Ang finish dito, na walang primer versus sa meron, parehas lang. As in. Day 2. In today's video, guys, in today's wear test, maglalagay ako nito kasi most of the time, kapag ako ay nagmi-makeup, naglalagay po ako ng peach corrector para ma-eliminate ang aking dark circles. Hindi na po ako maglalagay ng primer today kasi yesterday, guys, I discovered na itong foundation na to works even without primer, okay? Okay, 2 pumps na. "20 minutes later." So, tapos ko lang gawin, guys, ang aking makeup. And this is my look for today. Ayan. This is my usual look, guys. Every time umaalis ako. Grabe, ang init ngayon, guys. Naka-aircon na ako. Ay, 28 mo po dahil nyo, eh. 27 na to. Wala pa ako nakalakaw, pero as you can see, nagtulo na ang mga singot. Okay, grabe, init kayo karong adlaw, ah. Ang number 1 pro na napansin ko po sa foundation na to, legit po ang product claim.
ng product na to na this is long-lasting. Except for this part, guys, kung saan medyo na-remove ang product kasi tinamaan ng eyeglasses. Ayan, no? Pero the rest ng aking face, as you can see, very intact pa rin ng foundation, mga kapatids. Ayan, no? And ang kinis tignan. Kahit in person, guys, as in ang kinis tignan ito sa akin. And I want you to know, guys, na in today's wear test, itong second day natin, naka 10 hours po tayo, okay? Kasi earlier, natapos po akong mag-makeup 9:15 AM and vinlog ko talaga ang process, guys. Kasi next week, wala po tayong vlog. So, nag-film ako earlier and pinakita ko talaga na ginamit ko itong product na to. And ang oras na ngayon, it's already 7:41 na ng gabi. Ayan. So, naka 10 hours tayo and grabe, di ko in-expect, guys, na ganito kakapit ang foundation. Kasi, grabe, ang init kanina, nag-commute kami back and forth. Tapos, ang dami naming lakad-lakad na ginawa. And, pag-uwi, guys, naulanan pa ko as in na, nakaligo dyan ko, mga kapatids. And, ang napansin ko, ito yung second na Pro. Water-resistant po itong foundation na to. And, budge-proof. As in, makita nyo sa B-roll, guys. Mag-insert ko video. Basa kaayo ko diri, guys. Kay, nako sa kilid sa ako, ba sa tricycle. And, kulang ang pandong. So, pati akong now, kanang nakaligo dyan kaayo. Pero, as you can see, basa pa ganyan akong hair, guys. Kaya wala ko man naligo, no? Pero as you can see, guys, wala dyan na unsa ang foundation. So, yan. Tapos, ang third Pro, guys, na napansin ko, grabe talaga ang oil control ng product na to. Kasi kanina, pumunta si Harvey sa Watsons and wala kasi akong blotting paper and gusto ko sanang bumili ng blotting paper to show you na, okay, ganito siya mag-oil up, ganyan. Kasi kahapon, guys, wala naman talaga akong ginawa. So, kaya, tinigil ko kaagad ang ating pag-wear test dahil late ako nag-start. Pero kanina, as in super, talaga ako, parang gigil na, okay, mag-blotting paper ko later and pakita na ako sa ilhan na nag-oil up ko. Kay, lagi, sayo ka, ayumin ko, nanukad og lakaw. Pero guys, I end up na hindi na lang ako tumuloy na bumili ng blotting paper kasi on my combination skin, guys, tanawa, hamis kay ko, maskin init, guys, wala jud ko nag-oil up. Ayan, no. Kabalo jud mo sa kalisod mag-commute, guys. Piit kay sa Jeep, pero as in, power to, guys, on my combination skin. For Pro, guys, I love the fact na finormulate po nila itong foundation na to na meron pong buildable coverage. Kasi there are days, di ba, na gusto natin light lang ating makeup, tapos there are days naman na full coverage. Today, guys, full coverage ko talaga, as you can see, kasi meron ako mga dark spots dyan. Fifth advantage ng product na to, I love na kahit kaya ng foundation na to, na full coverage. Yung finish niya, hindi flat, guys. Airbrush. Ayan, no? Kasi merong mga full coverage foundation na, alam mo yung para kang sasali ng pageant, guys. Pero, ang gusto mo lang naman, matakpan ang iyong foundation and gumala-gala, ganyan. So, ito, nagustuhan ko siya na full coverage siya, pero airbrush ang kanyang finish and hindi flat. Tapos, ang ika-sixth advantage, guys, ng foundation na to, it's very lightweight, mga kapatids. Kahit nasa tropical country tayo, hindi ka, alam mo yung parang magdadalawang isip na, ay, okay, gusto ko sanang mag-foundation, pero ang init-init. Walang ganun, guys. Kapag ito yung binili mo na foundation, it's very lightweight, mga kapatids. 2 pumps yung ginamit ko sa aking face, tapos sinali ko ang aking leeg. Most of the time kasi, kapag nagpa-foundation ako, and alam mo yung parang, okay, itong foundation na to, ang bigat-bigat. Hindi ko sinasali ang leeg. Pero earlier, guys, and kahapon, hindi ako nag-hesitate na pati ang leeg ko lagyan. Ayun, no? Kasi, kahit pagpawisan ka, hindi siya malagkit, mga kapatids. It's very lightweight. Tapos, ang ika-7th advantage, guys, ng product na to, ang presyo, affordable. Hindi siya yung cheap, guys, kasi 'di ba iba naman yung definition ng cheap. Hindi siya cheap, pero hindi naman siya mako-consider na mahal. So, sa mga estudyante ko na viewers, ito yung klaseng foundation na pwede nyo pong pag-ipunan. Moving on, guys, sa pinaka-last pro na napansin ko po about this foundation, I'm glad na kahit startup brand pa itong Enigma, nag-release po sila ng 12 decent shades na pwede po nating pagpilian. Kasi most of the time, kapag nagsisimula pa ang isang brand, guys, ang napansin ko sa ating local market, ang ni-release muna 3 or 5. Pinakamarami na yung 5, mga kapatids. Pero with Enigma, as in 12 different shades na pwede nating magpilian nga, okay, paulit-ulit. When it comes naman po sa cons ng product na to, as in isa lang po talaga ang aking na-observe. So, upon applying, guys, itong shade na LN07 Beige on my skin, as in matte,
ka-shade ko po ito, pero after few minutes, ang aking na-observe, medyo nag-dark siya a little bit to the point na hindi po siya noticeable sa inyong mga screen. Pero I'm not saying guys ha, na itong nangyari sa akin with this foundation ay matik na mangyayari po sa inyo. Bale, I'm just sharing this info para makatulong when it comes to choosing shade online, okay? Kasi I know, mahirap po talaga kapag pumili ng shades via online, okay? And I'm praying na soon, magkaroon sila Miss Raisa Kuntawi ang Enigma ng physical store, okay? So, yeah, before ending this video, gusto ko pong i-congratulate ang aking idol na si Miss Raisa Kuntawi kasi I've been a silent fan, guys, since 2016. YouTube days pa, mga kapatids, as in, nung nag-start ako 2017 or 2016, isa talaga siya sa aking mga nilulook up na beauty content creator. And I'm glad, as in, super duper happy ko, guys, na after 10 years, ayan, finally, nag-release na po siya ng kanyang sariling beauty brand. And I'm looking forward pa sa mga products na ilalabas niya. So, yan. And sa mga nakagamit na po ng foundation na to, please comment down below your personal experience para marami po tayong matulungan sa community na to. And if you like this video, guys, if you find this video helpful, please don't forget to give this a thumbs up, share this video, guys, and kung hindi ka pa naka-follow kung saan mo to napanood, please consider, okay? Again, thank you for watching this video. Sana nakatulong, and I'll see you on the next one. Bye!